Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig maglabag-labag na daw with evidence. Nako, Archbishop Soc Villegas. Tinawag na kasalanan or grave sin kung hindi matuloy ang impeachment case ni VP Sara. Ha? Ganon? Nasa Biblia ba yan na kung hindi matuloy ang impeachment or ang isang impeachment case ay kasalanan? Ano ba naman yan? Alleged pa nga lahat tapos kasalanan kung hindi matuloy? Ano ba nang nangyayari mga kabibig? How do we define sin? Diba? Naku, ito kabibig, basahin ko talaga ha. Archbishop Soc Villegas, pag-delay sa VP Sara impeachment trial, isang kasalanan. Oh, naku po, grabe. Sinabi ni Lingayen Dagupan, Archbishop Socrates Villegas, na isang kasalanan ang pagpapaliban sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So, kung ipapaliban ito or kung merong magpasa ng resolusyon, makasalanan na sila. Pwede na silang ni Satanas or kakampi na sila ni Satanas or demonyo na sila. Naku, grabe. So it means si BP Sara demonya. Diba? So it means BP Sara, ang kanyang interpretasyon, isang demonya. Kasi kung hindi matuloy ang impeachment, isang kasalanan. So meaning, yung impeachment case ni BP Sara ay the act of devil? Hala. Giit niya ang pagtatago ng katotohanan ay isang kasalanan. Anong pagtatago ng katotohanan? My goodness. To delay the trial or even to abort it is to suppress the truth. It is a sin. The opponent, the opponent, the devil, is rightly called Prince of Lies. Naku. Nagbahagi rin siya ng 3 verse sa Biblia na may kinalaman sa katotohanan at paghangad ng katarungan. Sabi pa niya, it is a sin to suppress or conceal the truth. The nation has the right to the truth that can only be established by the law and evidence. To deprive the people of the full truth is a form of robbery. It is keeping something not yours. It is a sin. Father Soc, nung panahon ng BICAM, GAA, pati PhilHealth, pati Flood Control Project na maraming Pilipino ang nadadamay, namamatay, parang wala kayong statement na ganito. So bale yung Flood Control Project na binulsa na maraming crocs, okay lang yun, hindi yung kasalanan? Yung GAA, yung BICAM, na until now alam natin na maraming insertions na ginawa ng mga crocs, hindi yun kasalanan? Yung PhilHealth scam, hindi yung kasalanan? Ano ba ang totoong kasalanan? Yung impeachment ni Sara. Malaking kasalanan yan. So, ang mga Duterte, iyan ay kasalanan? Ang gulo-gulo. Sabi nga ni Attorney Alan Peter Cayetano, be consistent. 'Di ba? Kasi kung hindi kayo consistent sa pagpuna sa mga nangyari sa gobyerno, kayo ay sa mga hipokrito. Mas makasalanan pa kayo. Di ba, kabibig? It is wrong. It is a sin. Grabe. Parang na-shock ako mga kabibig. Di ba? Sabi pa dito, sabi ni Soc Villegas, when motivated by self-ambition and the prioritization of personal desires, gratification, and comfort, the delay of the process of pursuing the truth is a sin. It smacks of negligence and laziness not to pursue the truth when you have the capacity to know it forthwith is a grave sin of omission. Hala, pati forthwith, kabibig. Grave sin of omission. Grabe. Yung word na forthwith. Nako, it is morally unacceptable. To abort the trial even before its delayed commencement is deplorable. It is a sin against justice. The trial by the Senate is a positive command of the Philippine Constitution. It is a demand of justice. It must be commenced and it must continue to a just verdict.
It is wrong to delay or abort it, according to no less than the framers of the Constitution itself. I add, it is sinfully wrong. It offends truth and justice. Nako. Yan kang bibig. Yan ang puna. Nako. Paano yan? Dear Bishop, it is all wrong and it is sin. A wake-up call to the holy men and women in the academe. Dear Bishop, the bicameral budget scandalous insertions are morally reprehensible and sinful. Many poor Filipinos rely on PhilHealth, but the coverage is insufficient, leaving them unable to afford excess medical expenses. It is wrong and sinful for those in power to remain silent, especially when ordained to defend the vulnerable. Poor Filipino farmers suffers due to high farm inputs and low prices for their produce. The silence of the priests and bishops on this issue is equally wrong and sinful. Tama. Tama ka, bibig. Tahimik sila sa mga nangyayari sa gobyerno, tahimik sila sa issue na bangag, tahimik sila sa nangyayari sa mga farmers natin, pero pag tungkol sa impeachment ni Sara at mga Duterte, nagpapa-epal sila. The secrecy surrounding Lotto sweepstakes winners raises suspensions, yet religious leaders remain silent. This silence is wrong and sinful. The House Speaker's blatant abuse of power and misuse of funds in condemned and silence of proclaimed holy men and women is equally culpable. It is all wrong and sinful. The questions remain, who is clean and untainted by these injustices? Nako. Yan na. Kabibig, nagkomento na ang mga tao. Diba? Parang, nako, ito na. The current political issue on impeachment can only be evaluated through eyes of faith and morals as a whole, not only gazing on the latter part of it, but one must consider the genesis of the article of impeachment. 150 million bribe to each of the signatories is wrong and sinful at the beginning. Why continue to support a process which was maliciously started? Is this for real? I hope this was made as a personal comment of a citizen and not a way to influence events with authority he holds. Nako, parang nabash yata si Soc Villegas nito ha. Oo, nabash ng mga netizen. Ito pa ang sabi. Ito. Huwag niyong isama pati simbahan sa mga politikang usapin. Takot ang mga Duterte kasi magkaalaman. Siyempre, todo bash yung mga sinasabi na Tony Panelo na mga blind supporters kasama ng mga trolls. Hindi takot po ang mga Duterte at hindi takot si VP Sara. Nakukulang ka sa basa at sa research. VP Sara wanted an impeachment. Di ba? Sino ba nagpalala sa impeachment? Sino ba ang matagal ng proseso ng impeachment? Kayo talaga. Huwag na pong makisaw-saw sa politika, Father. Thank you, Archbishop Villegas, for looking after and protecting the best interests of the Filipino people as a whole. Pero sana, kinull-out nyo po din yung BICAM, yung GAA, yung PhilHealth at yung Flood Control Project at yung kagutuman sa Pilipinas. Yan na. Nako, yun mga kabibig. Parang nagalit yata ang mga netizens sa hipokrituhan. Well, yun ang komento ng ating mga netizens. Hindi natin makakontrol ang mga bibig ng nakikialam na naman ang Padre Damaso. Akala ko ba hiwalay ang gobyerno sa simbahan? Pinakabanal na pare sa buong Pilipinas si Padre Soc Villegas. Sabi ng isang netizen ha. Ipalaganap mo na lang ang salita ng Diyos, huwag kang makisawsaw sa politika. Dismayado ka ba, Father? Pati pare, yung confidential funds ni Junior, baka gusto mo bang pang-imbestigahan? Kaya sabi ni Attorney Peter Cayetano na, maging consistent naman kayo. Consistent kayo sa pagpuna. Hindi lang sa isang tao, kundi sa lahat ng bagay na kapuna-puna at tingnan nyo kung ano ang pwede. Diba mga kabibig?
Ito kabibig ha. Ito. Ito yung sinabi ni di ba? Pinuna ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga institusyong naglabas ng pahayag at mga ulat para hikayatin ang Senado na pasimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Isa lang ito sa mga hirit ni Senator Cayetano sa mga nagpapahayag ng kritisismo sa pagkaantala ng impeachment trial. So panoorin natin ang pagpuna ni Senator Alan Peter Cayetano. May point naman siya. Yung iba kasi puna ng puna, hindi naman naintindihan kung ano ang nangyari ngayon. Ito kabibig, manood tayo. Say my inquiry, it's unfair to just blame the Senate President. 23 naman tayong senador Conscious naman tayo lahat nung February 5. Nandito naman tayo, pwede naman tayo mag-object ng nung nag-adjourn, nung final yan. So, as the minority leader said, nandyan na yan, wag na natin tignan yung nakalipas. Forward na tayo, no? Second, I just want to comment dun sa mga law schools. I appreciate it, and I'm happy they're very active, and I'm happy that they have statements. But may I advise them also to be consistent? Kasi si Congressman Cardema nag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Hindi tinanggap sa House Wala naman ako narinig na mga sinasabi na dapat ang konstitusyon masunod at dapat tinanggap ng House yan. So, of course, hindi naman trabaho ng mga law schools na in each and every impeachment case magsalita. Pero in a highly charged environment. Can you imagine, Mr. President, during the campaign, sa mismong media interviews ng top news channels natin, tatanungin yung kandidato, pag kayo nanalo, are you for or against the impeachment case? Klaro naman ang sagot dun Ang sagot dun, hindi kami pwede mag-comment kasi magiging judge kami. Pero hindi. Sinagot pa rin ng mga kandidato at tinanong pa rin ng media. Pero kung konstitusyon ang masusunod, ang sagot dun iisa lang, mag-o-oath kami, dapat neutral kami. Kaya lang eleksyon Kasi masama naman talaga timing ng pagka-file nito magpa-file ka during the campaign. That's the reality there. Kaya nga sa US, pagka-jury system, pwede mo i-sequester yung jury. Papayag ba tayo nung February na i-sequester tayong 23? Na ikukulong tayo at hindi tayo makikinig sa kahit anong media at i-determine natin ito? Maybe may papayag sa atin, meron hindi. But wag na tayong magsisihan. So, yun ang punto ni Senator Alan Peter Cayetano. Di ba? Tapos, itong punto din ni Attorney Vic Rodriguez. Sa mga educators at banal na nanawagan ng transparency and accountability, bakit ang ingay ninyo sa impeachment pero busal ang bibig sa anomalya ng GAA, PhilHealth at flood control? Sa mga deeply committed to truth, justice, and rule of law, sa mga humingi ng due process at equal protection of the laws, bakit nyo tuligsain at tugisin ng buong sigasig ang Marcos 2025 confidential unconstitutional national budget? Diba? Yan ang sabi ni Attorney Vic Rodriguez. Maraming mapanuri at huwag manipula sa mga universidad, relihiyon at personalidad na huwad ang pagkipaglaban sa korupsyon. Huwag magpabudol sa mga hangal. Diba? Yung scandals ng BICAM report, tahimik sila, bilyon yon. Lahat ng ahensya may confidential fund. Ang gusto kasi ni BBM at Romualdez, matanggal si VP Sara para Romualdez sa takbo sa President at 2028. Hindi kasi siya mananalo kay VP Sara. Yan talaga ang agenda nila. Sabi ni Romy Espinosa. Ito pa. Louder Attorney Vic upang magising ang mga nagmamalinis pero putik naman at mas mabaho pa sa mga imbornal ang mga pagkatao. Pati mga pari nagsalita na, okay, sila na ang marunong, sila na ang magaling at sila na ang malinis. Yun Yun ang komento ng ating mga netizens. So ano ang iyong komento hinggil sa pag-call out
ni Archbishop Soc Villegas na tinawag niya isang kasalanan or grave sin kung hindi matuloy ang impeachment case ni VP Sara. Well, nag-explain naman siya doon kasi yung truth daw, hindi malaman ng tao. Pag ang isang truth ay parang tinatago, ay kasalanan yun. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.